The PCIJ report said that based on his statement of assets, liabilities, and net worth, President Duterte's wealth grew almost threefold from over 9.5 million pesos in 2007 to 28.54 million in 2017. Former Davao City Vice Mayor Paulo Duterte more than tripled his net worth, while Davao Mayor Sara Duterte Carpio's wealth grew 6 times in the same time period. The Philippine Center for Investigative Journalism, or PCIJ, reported significant increases in the net worth of the president and his children while they were in public office. This happened even as the Dutertes received modest salaries from their public offices and even as the companies they own or co-own posted negligible earnings. The PCIJ also claimed that the Dutertes did not declare their ownership of an unregistered law firm in their SALN, as well as shares in several companies. PCIJ Executive Director Malu Mangahas also said that they have tried to reach out to the Duterte administration many times in the past 5 months before the report was published. We're not singling out the president. I think he knows that we want to promote the public's right to know about how compliant with laws our top public officials are. I think they should actually just put their house in order. We've never actually kept this story a secret from them from the beginning of time. We actually were going around government agencies to get certification, authentication of documents. So yan po ang pag-uusapan natin na yung unexplained wealth ni VP Sara Duterte. So bago ang lahat, papakita po muna natin yung video. Pinapakita naman sa Article 4 ng Verified Complaint for Impeachment ang nagawang paglabag ni VP Sara hinggil sa hindi maipaliwanag na yaman at pagkabigong ipakita sa SALN ang kabuuan ng kanyang ari-arian. Ang pagtaas sa net worth at assets ni VP Sara ay labis at hindi makatwiran para sa isang opisyal ng gobyerno. Hindi angkop ang pera niyang naipon kung pagbabatayan ang sweldo niya sa gobyerno. Yan. So yan po mga kaibigan, no? Isa po yan sa tinatanong kay VP Sara Duterte kung bakit bigla yatang bumulusok yung kanyang mga asset, no? Biglang bumulusok. Ang isang mayor, hindi naman ganun kalakihan ang sweldo, di ba? Kahit nga ang Vice President of the Philippines, hindi naman kalakihan din ang sweldo. So, bakit siya nagkaroon ng ganong asset na hindi naman kalakihan ang sweldo ng isang Vice Presidente? So, yan po, isa po yan sa tinatanong. At kapag nagkaroon na po ng impeachment trial, yung kanyang bank accounts ay mabubuksan po yan. Mawawala yung visa ng secrecy law, no, sa kanyang mga bank accounts at mabubuksan yan. Lalong-lalo na yung kini-question ni Senator Sonny Trillanes na di umano ay joint accounts nila ni Duterte. At dito di umano ay naglalagak ng pera si Sammy Uy na isang drug lord. At dito mga kaibigan, meron daw dalawa cheque na in-cash. Personally, si VP Sara Duterte ang nag-encash ng cheque. So, dito titingnan natin mga kaibigan, no, sa pagdating po ng impeachment trial kung lalabas ang mga ito. VP Duterte on House probe, why would I answer to them? Yan, ayaw po niyang sumagot. No? Siya po ay pinapatawag, ayaw po niyang sumagot, pumunta siya isang beses, ayaw naman niyang mag-take ng oath, so walang nagawa, hindi siya natanong kasi ayaw niya mag-take ng oath eh. Ibig sabihin, ayaw niyang magsabi ng totoo. Kaya nung siya ay nagpaalam na aalis ng maaga, pinayagan agad siya kasi hindi naman siya tatanungin eh. Kasi kapag hindi ka nag-take ng oath, hindi ka tatanungin. Kasi ibig sabihin, yung lahat ng sasabihin mo kasi nungalingan. Kasi ayaw mo mag-take ng oath eh. Yan ang purpose niyan. Kung bakit kailangan mo mag-take ng oath. Para yung mga sasabihin mo ay puro katotohanan lamang. Yan. Kaya po mga kaibigan, eto, kitang-kita natin kung wala kang itinatago, bakit ayaw mag-take ng oath? Kung wala kang kasinungalingan, bakit ayaw mong mag-take ng oath? Ganito lang yan kasimple mga kababayan eh, no? Kasi ang isa pong tao na very confident na magsasabi siya ng katotohanan, pagbalik-balik na rin mo man yung tao na yan, yung mga question dyan, guys, alam niyang isasagot niya at hindi siya maliligaw or malilito kasi katotohanan ang kanyang sinasabi. Diba? Yan po yan mga kaibigan, no? So, eto pa guys, no? Ang sabi dito, no, na itong si VP Sara, ang pagbulusok po ng kanyang pera, mga kaibigan, ng kanyang asset, ay nagbigay ng question, no, sa sambayan ng Filipino. Kasi kita nyo naman mga kaibigan, meron pong mga ebidensya ng anomalya ng paggamit at paggasta ng confidential funds. Since siya po ay mayor pa lang ng Davao City, ay nandun na mga kaibigan, napakalaki ng kanyang mga confidential funds. At siya po mga kaibigan ang may
pinakamalaking confidential funds sa lahat po ng mga LGU sa buong Pilipinas, no? Okay. Yan po mga kaibigan ang problema. Yan. Kasi guys, kita mo lumaki yung asset mo pagkatapos yung confidential funds mo napalaki. So, ibig sabihin nun, pagkatapos hindi mo maipaliwanag ang iyong confidential funds. Diba? So, yan po mga kaibigan, no? Confidential funds spending of Davao City under Sara Duterte. Yan, eto po. Sasabihin ko na lang sa inyo, hindi nyo makita 2016, 144 million. 2017, 296 million. 2018, 420 million. 2019, 460 million. 2020, 460 million. 2021, 460 million. At yung nung papaalis na siya, 460 million in a total of 2.697 billion. Pak, lahat siyan. Walang resibo. Walang resibo yan. Diba? So, mga kaibigan, yan po ang katanungan na kailangan pong sagutin ni VP Sara Duterte kung bakit ganon, no? Yan. Grabe, mga kaibigan, no? So, eto, pinagnanakawan ng taong bayan. Hindi naman yan kinukuha lang kung saan-saan. Pinagpaguran yan ng taong bayan, mga kaibigan, no? Pagkatapos, ganyan lang ang gagawin. Yan. Eto naman yung breakdown, no? How Sara Duterte used 125 million confidential funds in 2022. Yan. Purchase of information, 14 million. Payment of reward, 10 million. Rental safe houses, 16 million. Supplies, 35 million. Medical food expenses, 14 million. Incentives, travel, 10 million. Pero lahat yan, hindi niya maipaliwanag kung bakit. No? Wala pong malipaliwanag, no? Okay. Grabe. So, mahirap po, no? Kapag ganyan po ang namahala sa Pilipinas, napakahirap. Nagkumpara mga kaibigan, no? Sara Duterte confidential expenses. Yan, 125 million. Ayan, pinagkumpara mga kaibigan. Si Sara at saka si Lenny. So, confidential expenses, itong si Sara, 125 million. Si Lenny, wala. Wala siyang confidential expenses. Zero po kay Lenny. Kay Sara, 125 million, no? And then, traveling expenses. Grabe. Ang laki pala talaga kay Sara, mga kaibigan. 20 million 111,324. Samantalang kay Lenny, nasa 10 million lang. 2020, ano lang ito mga kaibigan isang taon lang ito Tapos, welfare goods expenses. Pagdating naman sa welfare goods at saka expenses, ito yung tungkol na ito sa pagtulong, no? Pagbibigay na ito ng mga relief goods, mga ganun yung pagtutulong sa mga tao. Dito naman mga kaibigan, kay Sara, napakakaunti. Kay dating VP Lenny Robredo, napakataas. Ibig sabihin, si Sara kaunti ang itinulong, si Lenny napakadaming tinulong. Makita nyo, mga kaibigan? Kay Sara Duterte, ang welfare goods expenses niya, nasa 19 million lang. Samantalang kay dating VP Lenny, nasa 35 million. Kita natin si Sara, magaling sa confidential funds, magaling sa mga paggasta ng mga pansarili, no? Pero pagdating sa pagtulong, ang baba ng tinulong. Pagdating kay Lenny, ang taas. Sobra nga sa doble. Kay Sara, 19.5 million. Kay Lenny, 35 million. Nakita nyo yung discrepancy mga kaibigan, no? Ano pa? Dali. Ano ba yan? Sinisipon ako. Tapos, assistance and subsidy. Uy, yan lang ang assistant ni ni VP Sara. Kaunting-kaunti lang. Is it true? Ganyan lang kakaunti? My God. Ito 378
378.8 million lang. Samantalang kay Lenny, 526.7 million. Assistance and subsidy yan, ha? Assistance and subsidy. Tingnan nyo guys, ha? Si Lenny, ang liit ng kanyang budget. Nasa 700 million lang ang budget ni Lenny as Vice President. Tingnan nyo, ha? Nasa 700 plus million lang, no? 700 million plus lang ang budget ni Lenny. Si VP Sara, during the time, bilyones na, mga kaibigan, no? Bilyon na, mga kaibigan, kasi humingi siya eh. 2022 ito. Actually, hati sila dito ni Lenny. Kasi 2022 yan eh. Paalis si Lenny, si Sara naman papasok. Hati sila dito. Kaya lang, mga kaibigan, si Sara humingi eh. Humingi siya kay PBBM ng confidential funds. Diba? So, dapat expected natin mas malaki sana ang kanyang mga naitutulong, mas malaki sana, pero ito lumalabas 378.8 million lang. Samantalang kay Lenny, mas malaki ang naitulong, 526.7 million. Yung mga kaibigan, ang laki ng diferensya. Aba, ay mas matino pala itong si Lenny kaysa kay Sara. Si Lenny Robredo na masyado nating hinusgahan nung 2022 election, si Lenny na masyado nating dinown noong 2022, si Lenny na sinasabi natin na lutang, yun pala mas matino pala ito kaysa dito kay Sara. My God! Kung maibabalik ko lang ang panahon, hindi sana hindi ko na lang ito binuli. Binuli ko pa ito nung panahon ng eleksyon. Kasi nga, mga kaibigan, di ba, laban na ng mga kandidato, pinagtatanggol ko yung Pangulo, si PBBM na tumatakbo. Aba, grabe ang pagtawag ko dito na lutang, na kesyo BO-BO. Ay my God, mas matino pala ito kaysa kay Sara. Maging ang kanyang kapatid, mga kaibigan, na si Pulong Duterte ay kumakaharap sa mga kwestiyon. Nasaan nilagay ang 51 billion? No? Saan po ba nilagay ang 51 billion? Na ang sabi sa flood control daw ng Davao City, pero unfortunately tuwing umuulan, kahit wala namang bagyo, ay bumabaha po sa Davao City. No? So saan nga ba talaga nilagay ang pera? Ang 51 billion. Saan ito nilagay? At isa pa, mga kaibigan, etong hindi pagsagot ni VP Sara Duterte sa mga tanong sa kanya ay isang napakalaking hiwaga. Bakit ayaw mong sumagot sa mga katanungan? Isa lang ang ibig sabihin, kapag ang tao ay may kasalanan, hindi mo talaga kayang sagutin ang mga katanungan sa iyo. Diba? So yan po, mga kaibigan, maraming pong salamat. Papaalam na, fight fake news, expose the truth. Ito po si Admin Rich, komentarista. Maraming salamat. Bye-bye.